Magandang gabi Pilipinas. 2 linggo na lamang po mula ngayon at maririnig na ng buong bansa ang isa sa mga pinakahihintay na pahayag ukol sa isyu ng 10 billion peso pork barrel scam, ang pahayag mismo ni Janet Lim Napoles. Dahil sa pagkakaaproba ng SEBINA, inaasahang sa Nobyembre 7 ay haharap na sa Senado ang itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles para ilahad ang kanyang panig. Ako po, si Cathy San Gabriel. At sa unti-unting paglapit ng araw ng kanyang pagharap sa Senado, ano nga ba ang dapat asahan ng ating sambayanan sa mga sasabihin ni Ginang Napoles? Ano nga ba ang magiging konklusyon ng masalimuot na isyong ito? Ako po si Gio Tingson. Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong po si Atty. Mark Castroda. Samahan po ninyo kami sa 1.5 oras nagpaghimay sa isyong ito dito lamang sa The Road to Justice, a PTV Special Forum. Dapat sana nandito sa Senado si Janet Lim Napoles. Nakatakdang humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles sa hearing na gaganapin sa darating na November 7. Matatandang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Senado at ng Ombudsman noong Setyembre ng taong ito. Dahil sa pagpigil ng Ombudsman na isabina ng Senado si Napoles habang nakabinbin pa sa kanila ang kaso ng plunder laban dito at sa ilang pang opisyal na damay sa isyong ito. Sa pagharap ni Napoles sa Senado, mabibigyan na nga ba ng linaw ang mga katanungan ng taong bayan? Ano nga ba ang magiging epekto sa Senado na mga posible niyang ilahad? Madadagdagan pa ba ang mga pangalan ng sangkot sa iskandalong? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa The Road to Justice PDAF Watch, a PTV Special. Isang magandang gabi Pilipinas. Update nga sa PDAF scam ang ating tatalakayin sa ating special forum ngayong gabi. Pangatlong bahagi na po ito ng ating pagtutok sa PDAF, Cathy, at itong mga nakaraang araw lang po kasi natin nakuha o nailabas ng Senado ang subpoena para mismo kay Janet Lim Napoles na talagang sinasabi nga utak daw nitong PDAF scam na ito. Alam mo, yung pagtestigo ni Janet Lim Napoles sa pagsisiyasa sa Senado, ang siyang pinakahihintay po ng sambayanan. Ano nga ba ang kanyang mga ilalahad kung meron siyang ilalahad? Meron tayong pag-uusapan hinggil sa kaso, Cathy, pero marami maganda din pag-usapan natin kasama guest, anong epekto nito sa ating demokrasya? Anong epekto nito doon sa ating checks and balances ng ating gobyerno, doon sa mga iba't ibang ahensyang nag-iimbestiga at dito nga din po sa integridad ng both houses ng ating Kongreso. At dahil may lumabas na survey kamakailan at nagsasabi nga na bumaba yung trust rating ng taong bayan sa both houses of Congress, paano nga ba nila maiaangat at maibabalik yung tiwala ng taong bayan sa kanila? Matutulungan tayong sagutin yan ng ating magagaling na mga panauhin ngayong gabi. Kasama po natin sa ating studio, dati pong Senador ng Republika ng Pilipinas, Senador Rene Sagisag. Political analyst, culture advocate at marami pa pong iba, Attorney Trixie Angeles. At ito, suki na din po natin sa ating special forum at sa ating mga special coverage. Binibigyan niya tayo ng analysis at yung kanyang legal aspect nitong sa ating mga tinatalakay. Attorney Manny Luna. Kasama din po natin, isa din po practicing attorney na nais din po magbigay ng opinion dito sa usaping pito, Moses Florendo.
Alam mo, Mark, medyo matagal na simula nung huling nagkaroon nung pagsisiyasat sa Senado. Kaya mahalagang malaman natin saan na nga ba tayo Okay. ngayon pagdating dito sa isyong ito. Kaya tanungin natin si Attorney Manny Luna. Magandang gabi. This issue is really very important sa ating bansa. No? And ang alam ko at this stage, hinihimay pa ng ating Office of the Ombudsman yung mga ebidensya at saka yung complaints na final dito sa FIDAP controversy which resulted in a plunder complaint. Hindi natin matalakay ito because bawal under the principle of sub judice na talakayin yung merits ng kaso. But what I learned is that the Office of the Ombudsman is really doing very well insofar as analyzing and evaluating all these pieces of evidence. Kasi napakarami. There are, I think, hundreds of thousands of pages of documents na sinubmit. Of course, hindi naman lahat yan siguro are that important. I think many of those documents will really affect yung evaluation ng kaso kung merong basehan for the issuance of a subpoena to the respondents. For some, Kathy, nagsimula na yung prosesong legal. Pero bago mag-break, ito, ang narinig lang po ng taong bayan, nakasuhan yung 3 senador. Oo, Pero meron sabi, pang dalawa, oo, may yun ang ikalawang sinasabi. batch pa. Kaya tanong ko kay Attorney Moses Florendo, sir, nakasuhan na ba ang lahat ng sinasabing dapat kasuhan sa isyong ito? Magandang gabi po. Sabi sa atin ng Department of Justice, meron parang next wave or next batch ng mga kakasuhan. Pero ngayon, sabi nga ni Senator Jinggoy, hanggang ngayon wala pa. Pero siguro dapat medyo maghintay muna tayo, gaya nga ng sabi ni Attorney Luna kanina, masyadong maraming ebidensya. Kaya para tayo ay magmadali at parang magkaso na lang sa ibang tao at kumbaga hindi pa pulido, parang mas maganda yata munang ayusin muna natin ng maayos bago isampa sa kaso. Ngayon, kung ang tanong niyo po ay meron pa bang hindi pa nasasangkot, malamang po dahil ayon sa mga balita natin, di ba, marami pang hindi lang senador, kundi mga members ng House ang hindi pa nakakasuhan. So, exciting din tong pag-testify ni Janet dahil nga kung magsasalita siya, malalaman pa natin kung sino pa yung mga dapat nakasuhan, mga kalahok dito na hindi pa nababanggit. At yun nga, no, kanina pa natin nababanggit sa November 7, inaasahang haharap sa Senado itong si Janet Lim Napoles. Attorney Trixie, paki-refresh nga po ang memory nating lahat. What led to this subpoena? Kasi nung una, di ba, ang sinubpoena lang ng Senado, yung mga whistleblowers. Pakipaliwanag po sa amin. Actually, itong kasong na to, pwede mo i-categorize under akalain mo. Nag-umpisa to sa illegal detention na kaso eh. Tapos suddenly, sumabog na sa isipan ng publiko, naging kaso na siya ng korupsyon. At any rate, si Ms. Napoles, nasa pina ito ng head ng Senate Investigation Panel, si Senator T.G. Ginggona. Ang unang sinabpina ay yung mga whistleblowers. Pagkatapos, at the second hearing, hindi nadala ang mga whistleblowers. At nagmanifest ang senador, ang mabuting senador, na kasama doon sa pagsasapina ay si Ms. Napoles mismo na siyang primary accused dito sa kaso na to, or at least primary respondent. Ngayon, dito na nagkagulo. May opinion daw. Ayon sa Senate President, ang mabuting ombudsman natin, na baka daw maapektuhan ang kaso sa ombudsman. Ang argument ni Senator Ginggona ay may separation of powers naman at na-resolve na ng Korte Suprema ang prinsipyo na yon na maaari namang isabpina for purposes of a Senate investigation in aid of legislation kahit isang respondent na sa isang kriminal na kaso. Of course, meron naman ditong mga iba-ibang haka-haka. At eventually, ito namang si Senate President ay nagbago ng kanyang stance. Nung una, nire-respeto daw niya yung stand ng ombudsman at ngayon, sinasabi niya na tama naman para si Senator Ginggona at siya na mismo ang pumirma ng subpoena. So, in a few days, makikita na natin kung kung meron ba tong bomba sa dulo nito or is it gonna be a dud? Senator Sagisag, may nakasampa pong kaso. Merong investigasyon sa Senado. Ano po ang benepisyo
ng Senate investigation para po maging masaya at mas gumanda pa ang ating demokrasya? I was introduced na dating once upon a time nagtrabaho sa Senado. Huwag nyo na lang pagsasabi, no? Pero I would have preferred na I was introduced as a human rights advocate. And to me, a basic human and constitutional right is the right not to speak. Kaya dito, kung sabihin ni Janet, I won't even, o sasabihin for her, may ayaw bigay ang name, rank, and serial number. Karapatan niya yan. Kaya dito, dahil yung pipilitin ka magsalita, inquisitorial yan eh. The best thinking of the Middle Ages. Inquisition, Torquemada, yan ang mga taktika nung araw eh. You are being made the tool of your own condemnation. Kaya dito, sana igalang yung basic human and constitutional right of any individual not to speak. Kaya hindi ko alam kung ano mangyayari sa November 7. Parang yun ang dating ng payo yata ni Lorna Kapunan. And kung yun ang ipapayo niya, more power to you, Lorna. Wala Huwag mong pagsalitain. Dahil meron ng investigasyon, meron ng datos, let the other investigative agencies continue the investigation. But do not make her the tool of her own condemnation. That is a violation of a basic human and constitutional right. Mataas yung right not to speak. On one hand, Cathy, you have the right of the person to speak, ano? On the other hand, meron din namang clamor ng ating taong bayan siguro, Senator, na humingi ng totoong kwento nitong PDAF na ito. Kasi para daw itong, parang proseso din ng ating taong bayan na para to heal itself, to correct itself. Anong tingin mo doon, Attorney Luna? Doon sa panawagan naman ng taong bayan for more information, for fast information, para nga din ba maging cathartic daw itong prosesong ito? While partly sumasang-ayon ako sa sinabi ni Senator Sagisag, on the other hand, merong political dimension at public interest involved dito sa kaso ng FIDAP. So, sa ating batas din, sa ating constitution, hindi ka pwedeng mag-invoke ng blanket right against self-incrimination. Dapat i-evaluate mo, i-analyze mo as the question is propounded kung ma-incriminate ka dun sa question na yon. If